Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag. Binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salam ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag. Binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Oh, Jesus, dakila ka, O Diyos, sambahin ang ngalan mo. Oh, Panginoon, sambahin ang ngalan mo, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli ay makapagpuri kami sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na aming awit ng pagsamba ay sa iyo lamang nararapat na ialay. Sa iyo lamang po, Panginoon. Nawa po, Lord, nalugod namin kayo sa aming pagsamba, sa aming pag-awit para sa iyo, Panginoon. Pagpalain na po, Panginoon, ang lahat po ng makikinig po sa sermon po today, Father God. May your message dwell in their hearts, Father God. In
Jesus' name we pray. Amen. Hello, mga kapatid sa pananampalataya sa Timbao at sa BCL, PMIP. Ako po ay nagpasalamat sa Panginoon na muli ako po ay gagamitin niya maghatid ng salita sa mga kapatiran sa Timbao Christian Church. Ako po ay nagalag mga kapatid sapagkat sa bawat mga extension po ng mga HCQ ay patuloy pa rin tayong naghatid po ng mga mensahe ng Panginoon. Ito po nagbigay po ng kalakasan sa bansa sa atin. Alam ko, Lord, na ito po ay ginawa mo dahil gusto mo na yung salita ay patuloy pong maging sariwa sa kanilang kaisipan, sa puso. Magbigay po ng kalakasan po sa kanila. Tayo muna yung manalangin. Dakay ng Diyos na mga Panginoon sa lahat. Salamat o God sa iyong biyaya at sa presensya mo, Pinoon, sa oras na ito. Patuloy kami nagpapasalamat ng iyong biyaya ay pati sumasagana po sa bawat isa sa amin. Na ikaw ang Diyos na patuloy po who provides everything for us. Ako po ay nagpasalamat na sa bawat linggo ay patuloy kami nagpakinig po ng iyong salita, nagbigay po ng kalakasan sa amin. We pray, Lord, na iyong banal na Espiritu sa commit po sa aming kalagitnaan, na siyang maghatid po, Ama, ng mga salita mo sa puso, sa isip po ng mga anak ko na doon sa Timbao Christian Church. Salamat po, Ama, sa umagang ito, na kayo po nakagising, na lakas na katawan, ay patuloy po pinagkaroon po sa amin. Salamat, O God, sa iyong kabutihan, sa inyo po ang kapurihan, katakilat kapangyarihan. Ito po aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Okay, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa Lord dahil meron siya binigay ulit na mensahe sa atin. At ang teksto po ay sa Mark chapter 8, verse 27 to 29. At ang reference po na verse ay Matthew chapter 16, verse 16. At ating tema po dito, the name of Jesus is a powerful name. Yung puntulang question dito, how we can declare our own identity of Jesus. Ang preaching idea dito, at every tongue should declare Jesus as Lord and Savior. Hallelujah, salamat po sa mga salita ng Panginoon na ating po mapakinggan. Mga kapatid, kayo ba alam nyo ba yung tinatawag na game? Yung tinatawag na Guess Who? Alam niyo ba yung isang game na ito na inyo pong ma-figure out, inyo pong ma-identify po yung taong gusto mong hulaan? Kasi ito po yung pangkarya po sa mga party, sa mga iba pang mga gawain, ng gatherings po, even yung Christian gatherings, ay meron po nito na kaya mong ma-identify ang isang tao. Pero ang katotohanan po, ma-identify mo lamang siya ng lubusan kung kilala mo na siya. Mismo sa boses, alam mo na. Mismo sa kanyang ayos na kanyang buhok, makilala mo na siya. So, kung kilala mo talaga isang tao, if you know the person, a slight clue lamang ang kailangan para atin pong ma-identify siya. Siguro kung ang buhok niya ay kunti na lang, so masabi mo, ito si Pastor Jum, mawala na pong buhok gano. So ibig sabihin, ma-identify natin kaagad. Small or slight clue lamang ay atin pong ma-identify. Now, tungkol naman sa ating Panginoong Jesucristo. How do you know Jesus Christ? Ano ba nakikilala talaga ng gusto ng ating Panginoong Jesucristo? Do you know whether He is present and at work during your troubled times? Alam mo ba yung ating Panginoong Jesucristo ay kumikilos naging sa mga problema na ating dinadana sa mundong ito? Na-feel mo ba ng Panginoon ay hindi kanya pinababayaan? Na-feel mo ba ng Panginoon ay patuloy pong nagbigay sa iyo ng pagpapala? Ito hindi nahinto ito sa mga anak niya sapagkat tayo po'y mahal na mahal po ng ating Panginoon. Kaya kung ating pong madama ang kanyang presensya
kung saan man tayo nagpupunta, naroon palagi ang kagalakan, naroon palagi yung we are protected by God. Lalo na ditong ating problema, yung worldwide pandemic, yung pong COVID-19, na ayon sa mga eksperto, talaga pong gumagapang itong virus na ito pag na-contact mo po yung isang taong positibo po dito. So, naroon palagi yung biyaya talaga ng Lord. Now, mayroong isang church po sa Karang Works towards kinasa pong Sunday service, yung pong nagpapakilala, yung pong MC o yung pong presider ay nag-introduce po sa isang guest speaker. So una po niyang ginigas yung pong he began giving the accomplishment po doon sa tao. Ano yung narating ng tao, ano yung pinag-aralan niya lahat. Pagkatapos, sinunod niya pong possession na kanya pong pinanghawakan sa mga panahon yun. At pagkatapos, personal information sa speaker niya on. Tapos, he called on the speaker announcing his name. Alam mo, the speaker did not stand. Hindi po siya tumayo. Ang sabi niya, I am not the one introduced by the MC. So nagtawanan po lahat dahil katunayan siya naman talaga yung tinutukoy doon. So, titingnan natin po ang ating teksto dito. Bakit ang Panginoong Hesus? Ano ba yung nasabi ng mga alagad o yung mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesus? Ang sabi po nila ay, as what our text said, ay atin pong mas mababasa na dito sa Mark chapter 8 verse 27 to 29 na si Jesus daw yung si Juan Bautista. Ikaw ay si Juan Bautista, sabi po ng ibang mga tao. O ikaw si Elias. Ikaw yung propeta. Ngunit ayon sa banal na kasulatan, hindi naman talaga yung ating Panginoon, hindi man si Juan Bautista, hindi man siya si Elijah o si Elias, hindi man siya sa mga propeta. Now, tingnan na yung declaration ni Peter. Dito sa Matthew chapter 16, verse 16, sabi ni Peter, you are the Messiah. Okay? Mark this word, my dear brothers in Christ. You are the Messiah, the Son of the living God. Ito po yung sinabi ni Peter, kung kilala niyo ba ako? At si Peter lang po yung pinagpala na sabi ni Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. Ngayon, tingnan natin si John the Baptist. Dito sa John chapter 1 verse 29, ang sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Ito yung sabi ni John the Baptist. Natingnan naman si Thomas, isa sa mga alagad po ng ating Panginoon. Ang kanyang declaration about Jesus is, my Lord and my God. John 20 verse 20. Ito po yung, hindi totoo yung sinabi ng mga INC na nagulat lang po yung si Thomas. Pero grabe ng pagkagulat. Bakit nasabi niya ba yun? Bang una ay mayroon ng mga mali-mali? Wala. Kasi siya po ay alagad ng Diyos. So yung kanyang mga sinasabi, totoo talaga. Na hindi po pwede na hindi siya Lord. Hindi siya po pwede siya yung hindi Diyos. Sapagkat ang pagkakilala ni Tomas sa kanya ay isang Panginoon at isang Diyos. Ganon din ang ating panampalataya, mga kapatid. Huwag tayo magkamali diyan dahil napakalaga yan. Tingnan natin ang declaration po ng anghel about Jesus. Ang sabi dito sa Luke chapter 2 verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So ang sabi ng anghel mayroon, isinilang sa lungsod ni David,
ang isang tagapagligtas. Walang iba kundi si Kristo na Panginoon. Okay? Hindi po ito nawala sa Bible. Nandiyan palagi ito. Nakatala diyan. At nababasa natin sa Luke chapter 2 verse 11. Mismo angel na po yung nagsabi. Now, the declaration of Mary. Atin natin yung nanay ni Jesus. See? About the wedding in Cana. Ang sabi, doon sa mga taong nakapaligid, ang sabi niya, do whatever he tells you. That is in John chapter 2 verse 5. Dito naman sa Luke chapter 1 verse 6, ang sabi, my heart praises the Lord. Yung kanyang puso nagpupuri sa Panginoon. Pangatlo, my soul is glad because of God, my Savior. So kinikilala niya ang ating Panginoon na ating tagapagligtas. In Luke chapter 1 verse 47, meron pang isa, for he has remembered me, sapagkat ako'y naalaala niya. That is in Luke chapter 1 verse 48. Now, tingnan natin yung declaration po ng ating amang nasa langit. Ang sabi niya dito sa Matthew chapter 17 verse 1 to 5, this is my dear son. Okay po, sabi ng Diyos Ama. Listen to him. Kaya, pakinggan ninyo siya. Kaya mga kapatid ko, nagpapasalamat sapagkat hindi tayo tumigil sa ating pakikinig sa mga salita ng Diyos, sapagkat ito pong salita ng Diyos ay tunay pong sabi ko kanina, nagpapalakas sa ating panampalataya, nagpapalakas sa ating espiritu, at lalo pong tumitibay ang ating panampalataya dahil patuloy tayong nagbasa ng Bible, nanawaan natin ang tungkol po sa ating Panginoong Kristo, at mismo yung Ama, ang sabi niya, this is my dear son. Listen to him. Dapat pakinggan ninyo siya. Siya po sinugo dito sa sanglibutang ito para sabihin sa mga tao ang tungkol sa buhay na dapat matanggap ng bawat tao, ang buhay na walang hanggan. Now, declaration po ng ating Panginoong Jesus, his declaration about himself. Ano yung sinabi ng Panginoon? Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Dito sa John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. At pangalawa, ang sabi niya, I am the living water. In John chapter 7 verse 38. At number 3, I am the resurrection and the life. In John chapter 11 verse 25. Number 4, I am the bread of life. John 6 verse 35. At number 5, I am the light of the world. In Luke chapter 8 verse 12. At in number 6, I am the good shepherd. In John chapter 10 verse 14. Now, ito po yung 6 na deklarasyon po ng ating Panginoon na siya talaga ay nagsabi na ako yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So very, very clear, my dear brothers in Christ, na si Kristo lang talaga yung daan patungo sa langit. Siya lang po talaga ang daan patungo sa Ama. Walang ibang daan na ginawa ang Diyos, kundi yung daan na sinabi ng ating Panginoon Jesus na siya mismo yung daan patungo sa langit. Wow! Kaya salamat po dahil marami pong nakakakilala sa ating Panginoon at kanya pong kanilang nasumpungan ang daan patungo sa langit. Walang iba kundi yung mga taong sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, yung mga taong tumanggap, nagsisi sa kanilang makasalanan, tumanggap sa Panginoong Jesus para sila makarating doon sa kanyang pangakong buhay na walang hanggan. So, yung sinabi ng word ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ito po isang katunayan because it is written in the Bible. I am the living water. Ulitin ko muli. In John 7 verse 38, siya po yung
buhay na tubig. Ang sinumang uminom sa kanya ay ay hindi po ito mauhaw magpakailanpaman. I am the living water. I am the resurrection and the life. Ibig sabihin, patuloy po dito na yung anim na ito ay nagpapatunay, mga kapatid, na naging totoo sapagkat ito'y naisulat sa banal na kasulatan. Kaya kung ano nasulat sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, katulad na sinabi niya, number 4, na I am the bread of life, siya pong tinapay ng buhay. Ang sino man kumakain ito, hindi po ba kailanman magugutom pa. Sapagkat taglay niya po yung tinapay na nagmula sa langit. Ang sino mang makakain nito ay magkaroon po ng buhay. Buhay na walang hanggan. I am the light of this world. Siya po yung liwanag. Kasi ang mundo ay po pawang kadiliman, pawang problema, pawang kasalanan. Kaya dumating ating pa si Kristo, siya po yung ilaw na sa libutan ito. Luke chapter 8 verse 12. At sabi ito sa pangalim, I am the good shepherd. Siya po yung the good shepherd. Siya po yung ating shepherd. Tayo mga tupa. Tayo po dapat sumunod talaga sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat dadali niya tayo sa mga tubig na may maraming mga tubig. May mga makakain. Green pastures. Ito po nais pong Panginoon na tayo palagi mabusog sa kanyang mga salita para tayo po maging matatag, matibay sa ating pananampalataya. So mga kapatid, ako po nagpasalamat na ating po nakikilala ang ating Panginoon at ang mga declaration po, nagmula sa Ama, nagmula sa mga anghel, nagmula kay Juan Bautista, nagmula sa kay Mary, nagmula mismo sa ating Panginoon Kristo. Ay isang napakaganda pong paniwalaan at ating pong dapat pagbulay-bulayan ang mga salitang ito sapagkat ito totoo at ito nangyayari talaga doon nakatala sa banal na kasulatan ng Diyos. So kung talagang ang declaration na ito, hindi tayo mag-anilangan na ating po talagang susundin ito, ating paniwalaan para magkaroon palagi tayo ng linaw tungkol sa ating Panginoon. Kung ano ba talaga sino talaga ang ating Panginoon, ano ba kanyang role, goal dito sa sanglibutan ito. Kaya marami nagsasabi dito na siya po talaga yung sinabi ni Peter na siya pala yung what Peter said, ang sabi niya, siya po yung siya po yung anak ng Diyos. Ito mo sinabi ni Apostol Pedro. Kaya mga kapatid, dito po tayo talaga maliligaw sapagkat sinabi ko rin sa inyo yung mga teksto po dito para atin po matingnan ito sa banal na kasulatan. Kaya ako ay nagugulat dito sa sinabi din dito ni Thomas. Hallelujah. Yung sinabi niyang, my Lord and my God. So, ating paniwalahan ang ating precious ay Panginoon at Diyos. Yung angel declaration ay patunay din na siya si Kristo. Ating Panginoon. Panginoon ang sinabi po talaga ng anghel. Ang declaration ng Ama. This is my dear son. Listen to him. At si Peter, mula aking balikan, you are the Messiah, the Son of the living God. So mga kapatid, kung lahat na aking sinabi sa inyo, may mga teksto po itong kasama, ay nawa inyong pagbulay-bulayan ito para patunayan na ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay hindi po talaga mawawala sapagkat ito po nakasulat sa banal na kasulatan at itong banal na kasulatan hinihingan ito. It is God's breath talaga. Totoo. Pinatunayan ito ng salita ng Diyos ay totoo sa rapat ng kapatid sa panahon ng problema ngayon sa mundo.
ay ating pong itutuon talaga sa ating buhay na walang ibang pong magbigay ng protection sa atin kundi yung ating Panginoon. Anong sabi nga sa kanya dito? Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the living water. I am the resurrection and the life. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the good shepherd. So ito pala nga sinabi ng ating Panginoon ay nagpapatunay talaga na walang sino man tao sa mundong ito na mabuhay sa sarili lamang, kundi nabubuhay tayo kasama po ng ating Panginoon. Yung problema dito sa COVID-19, what the Lord said ay ito po isang napakagandang biyaya po sa ating mga kapatid, sa ating lahat po ng manampalataya, sapagkat napatunayan na walang ibang ating lalapitan sa ating panalangin kundi yung ating Panginoon. Walang ibang lalapitan sa ating mga prayers kundi yung ating Panginoon. Walang lalapitan na iba kundi yung ating Panginoon lang, sapagkat ang promise niya palaging binigay sa ating kaisipan ay yung sinabi niya na I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iwanan ni pababayaan. So kung gano'ng mga salita ay dapat ibuhos natin ang ating panampalataya sa ating Panginoon Kristo para lalong matibay, matatag po ang isa sa atin para pagtahon po ng itong mga pandemic nito, hindi tayo matitinag, kundi patuloy tayong lumalaban sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, sapagkat yun lang po ating magagawa. At yung ating pong mga sinasabi na yung mga palala sa atin ng mga doktor, ay maganda gagawin din po natin yung mga kapatid, sapagkat ito yung totoo. Washing your hands, palagi pong distancing, at yung mga elderly na po, yung mga katulad ko, ng mga maedad na hindi po lalabas sa bahay, doon na lang, stay at home, ay maganda din ang binibigay ito para sa atin. So, we have more time to read the Bible. We have more time na ating pong saliksikin ang mga salita ng ating Panginoon na nagpalakas po sa ating espiritu. Kaya salamat sa conclusion naman, what can you say something about Jesus? Declare your own personal identity of Jesus. Kaya, ang sabi, if He healed you, then He is your healer. Okay? If He has met your needs, then He is your provider. Whatever your needs are, bring them to Christ. He is all in all. Kaya lumama ating mga pangailangan, kapatid, ilapit natin ito sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat dito sa ating Panginoong Jesus, mayroong katugunan lahat. Hindi tayo mabibigo sa ating paglapis sa ating Panginoong Kristo. Ay bukas palad niya tayong tatanggapin ang lahat ng ating pangangailangan. Whatever your needs are, bring them to Christ, our Lord, our Savior. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Tayo po ating pong muling paalala ko sa inyo, mga kapatid, sa Timbao, na patuloy po mayroon tayong online messages po, magawain, may mga maawit, na mga online ito, at palagi pong titingnan dito sa ating Facebook account. Patuloy pong titingnan nyo, ito nagbigay po ng kalakasan sa atin. At I pray po na every Sunday, hanggat mayroon pa pong mga quarantine, ay patuloy tayong ganito po ating gagawin. Hindi po nawawala po yung masalita ng Pinoon para po patuloy tayong lumalakas, lumalago, tumitibay po ang ating panampalataya. Hallelujah, praise the Lord. To God be the glory. Let's pray. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat o God sa iyong kabutihan. Sa umagang ito, kami po, Ama, ay nandito sa iyong harapan. Patuloy po nagpapasalamat sa iyong kabutihan na iyong pumibigay sa amin. Salamat po the message o God na nakilala ka namin. Na ikaw, Diyos,
You are Christ, the living God. Hallelujah. At salamat, Panginoon, because lahat mong bagay na yung amin pong hiningi sa inyo, patuloy pinagkaloob ito, Ama. So we're praying, Lord, na patuloy mong palakasin po ang aming panampalataya. Na kailanman hindi kami manghina, kundi patuloy agad ang aming kahawawan sa iyong salita. Ang kagutuman sa iyong mga salita, patuloy pong maranasan namin ito, Pinoon. Salamat sa mga pagkataon na kami po nag-aral ng salita, Pinoon. At salamat sa Banal na Espiritu siya nagtuturo sa amin, Pinoon, para amin pong maging kalakasan, maging maliwanag sa aming buhay, sa aming mga puso po yung salita, Pinoon. Whatever we need, Lord, ay patuloy naman matuto kaming lumapit sa inyo at hingin namin yung mga bagay, Pinoon, because it is your words. Whatever you ask in your name, you will do it, Panginoon. That is your word, Panginoon. Kaya aming pinangawakan ito, Pinoon, na ikaw gagawa, kikilos para sa inyong mga anak, Pinoon. I-bless mo, Lord, ang PMIF, ang BCL, Lord, patuloy mong pagpalain ang mga denomination ito, Pinoon, patuloy pong ikaw, Ama, ay patuloy namin tinates sinasamba. Walang ibang Diyos na amin dinadakilot sinasamba, kundi ikaw, Panginoon. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, hallelujah. Ikaw pa rin aming Diyos, Pinoon, hanggang ngayon. We're praising, we're glorifying your holy name, Pinoon. This is my prayer. In Jesus' name I pray. Amen!